Isang babaeng nagngangalang Dakota ang nag-alok ng romansa sa isang lalaki upang kumita ng pera. Ang lalaking kasama niya ay may hawak na mahalagang posisyon sa lungsod, ngunit siya ay kumikilos ng hindi tapat sa kanyang asawa, na gumagawa ng mga maruruming bagay. Pagkatapos ng kasiyahan, humingi ng bayad si Dakota at sinabi sa kliyente na aalis na siya, dahil kailangan na niyang umuwi bago maghating gabi. Gayunpaman, hindi siya pinalaya nito sa tamang oras. Nagalit siya sa kasuklam-suklam na ugali ng lalaki at nanatili sa paghihintay ng bayad. Nasa loob sila ng isang trailer, payapang nagpapalipas ng gabi. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatayo at nakatingin sa natatakpang bintana, nakita ni Dakota ang isang anino na mabilis na dumaan, na parang umiikot sa sasakyan. Wala siyang hinala at nanatili roon, sa kanyang sulok. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng nabasag na salamin mula sa banyo kung saan naroon ang lalaki. Biglang ipinakita sa eksena ang isang kakilakilabot na nilalang na brutal na umaatake sa kanya. Nang tingnan ni Dakota ang compartment, puro kaguluhan at dugo ang nakita niya kahit saan. Napasigaw siya sa takot at sinubukang umalis sa trailer, ngunit bigla siyang inatake ng isang malakas at mabangis na nilalang, na agad siyang kinaladkad sa kadiliman ng kagubatan. Nang mga sumunod na araw, lumabas ang balita tungkol sa mga kaso ng brutal na krimen na nangyayari sa isang maliit na bayan sa Estados Unidos, ang Boggy Creek, partikular na sa loob ng state park. Hindi alam ng mga tao kung sino ang may pananagutan, ngunit sinasabi ng ilan na maaaring mababangas na hayop ang mga ito, tulad ng mga lobo, sora, at oso. Sinasabi naman ng iba na ito ang kinatatakutang Bigfoot, o isang bagay na mas nakakatakot, tulad ng isang mystical na nilalang na kumakain ng tao. Gayunpaman, sa lungsod ay may isang kilalang kriminal na nagngangalang Eddie, na tumatakas matapos makatanggap ng mga paratang tungkol sa mga krimen at, dahil sa katotohanang nagkasala na siya ng pagnanakaw na may kasamang pananakit, pagkamatay ng mga sibilyan, pagkakasangkot sa mga ilegal na produkto at iba pang malisyosong gawain, marami ang naniniwala na siya ay isang malupit na tao. Hindi niya gusto ang mga paratang, ngunit isang flashback ang nagpapakita na sinasaktan ni Eddie ang isang mag-asawang naghahanda ng mga ilegal na materyal. Gayunpaman, ang kasamaan at mga kalupitan ay nagpapatuloy sa mga sumunod na araw. Isang taong tapat sa batas, si Sheriff Jim Taylor, ay nagpapatrolya sa kalsadang tumatagos sa kagubatan ng parke ng estado. Pinag-iisipan niya ang masasamang bagay na nangyayari at ikinalungkot na marami sa mga ito ay nangyayari sa isang sandali ng tila kapayapaan at katahimikan, na bumabaligtad sa katahimikan ng populasyon. Isang umaga, nakakita siya ng sasakyang dumaan, ngunit hindi niya ito hininto. Isa itong pampasaherong kotse, kung saan may grupo ng magkakaibigan na maglalakbay at magpapalipas ng ilang araw sa isang lugar na camping na pagmamay-ari ng isa sa mga kamag-anak ni Leonard, ngunit pupunta sila ng walang pahintulot mula sa mga awtoridad, dahil bawal at sarado ang lugar. Ang kanyang mga kaibigan ay ang kanyang kasintahang si Emily, si Steven, na sumubok na manligaw kay Jane, ngunit sa sandaling iyon ay ayaw siyang pasayahin nito, at ang ikatlong mag-asawa, sina Beth at Joe. Masaya silang nagkaroon ng sandali ng paglilibang na magkasama at nag-uusap tungkol sa lahat ng magagandang bagay na kanilang gagawin. Pagkatapos ng kalahating oras, nakarating sila sa pasukan na magdadala sa kanila sa kanilang destinasyon. Pinutol ni Leonard ang lubid na nakaharang sa daan, at pagkatapos, tumuloy sila sa lugar na hindi pa napupuntahan sa loob ng maraming taon. Ang eksena ay umabot ng ilang oras, at nakita natin silang nagsasaya, nagpa-practice ng mga esports, ngunit mas gusto ni Emily na manatiling nagpapahinga. Sinubukan siyang lapitan ni Leonard, ngunit tinanggihan niya ang halik, sinasabing masakit ang ulo niya at ayaw niyang masangkot sa romansa sa sandaling iyon. Ikinagalit ito ng lalaki, na agad na lumayo pagkatapos. Sa kabilang banda, ang ibang magkasintahan ay nasisiyahan sa kanilang paglilibang at nagsasaya sa isa't isa. Paalis na patungo sa clearing, tumakbo si Jane, inaakit ang kanyang kasintahan para sa isang romantikong sandali, sa hangad na mapasaya ito. Naging maayos naman ang lahat hanggang sa, nang makarinig ng ingay sa likuran niya, lumingon si Steven at inatake ng isang matangkad, malakas, at mabalahibong halimaw, na umungol ng malakas habang brutal siyang tinatapos. Sa kampo, nanatiling kalmado ang iba, ngunit hindi nagtagal ay nagulat sila sa nakakatakot na halimaw. Nabunyag na ito ay isang halimaw na parang lobo, na, gamit ang mga kuko nito, ay pamunit sa lalamunan ni Leonard.
Ang kanyang kasama na si Emily ay sinunggaban ng dalawa pang nilalang, na walang awang pinatay siya. Ang isa pang mag-asawa, nang makita ang takot na nangyayari sa labas ng tolda, ay tumakbo papunta sa kotse at bumilis upang makatakas. Maya-maya, gabi na, at habang nagmamaneho si Beth, natarante si Joe sa pagsisikap na maunawaan kung sino ang mga nilalang na sumalakay sa kanila. Hindi kalayuan, si Jane, na nakaligtas sa naunang pag-atake, ay desperado nang tumakbo sa kagubatan. Bigla siyang sumulpat sa kalsada at nasagasaan ng kanyang mga kaibigan. Nang makita ng dalawa kung sino ang aksidente nilang nabangga, nagpasya silang lumabas para dalawin ang kanilang kaibigan, ngunit bigla silang inatake ng mga halimaw na parang hayop. Kinabukasan, matapos hindi bumalik ang mga kabataan, dinala ang mga awtoridad sa isang clearing, kung saan tanging kaguluhan at kamatayan lamang ang kanilang natagpuan, at ang ilang bahagi ng mga adventurer ay nakakalat. Di nagtagal, dumating si Mayor Davis at tinanong kung bakit naroon ang mga kabataan, at hinarap ang saloobin ng mga opisyal sa pagpapahintulot sa kanilang pagdaan sa mga lugar na itinuturing na mapanganib tuwing tag-araw, dahil karaniwan ang mga pag-atake ng mababangas na hayop sa panahong iyon. Iginiit ni Davis na dapat gawin ng maayos ng sheriff at ng kanyang mga tauhan ang trabaho, dahil nangyari na ang pagkamatay ng isang kilalang sibilyan, na ang ama, na may impluwensya sa lungsod, ay galit na kinwestiyon ang kawalang responsibilidad at kawalan ng seguridad para sa kanyang mga anak. Sinabi ni Davis na dapat ilihim ng sheriff ang mga pagkamatay na ito at pigilan ang mas maraming mga tamad na magcamping sa parke ng estado. Pagkatapos ay tinakat niya ang abogado tungkol sa katotohanang maaaring malaman ng gobernador ang maraming krimen na nagaganap sa lungsod at bawasan ang pondo dahil sa kakulangan ng wastong seguridad. Pagkatapos niyang umalis, kinausap ni Jim Taylor ang kanyang kasama, na nagngangalang Danny, tungkol sa katotohanang ang mga bakas ng paa sa lupa ay hindi tugma sa mga bakas ng paa ng isang nasa hustong gulang na oso. Sa ibang lugar, si Greg, isang tinanggal sa trabahong miyembro ng lokal na pulisya, ay mahinahong nagmamaneho, ngunit mukhang lasing. Sa isang punto sa kalsadang tumatagos sa State Park, bigla niyang binangga ang sasakyan. Ang nagpahinto sa kanya ay si Dakota, na nasugatan, ngunit sa kabutihang palad ay buhay. Sinangga siya ni Greg at binigyang katiyakan ang babae, na halatang natataranta. Ipinasok niya ito sa kotse at dinala sa lungsod. Pagbalik sa lungsod, sinalubong ni Jim ang kanyang anak na si Kelly, na, dahil gusto niyang manood ng sine kasama ang kaibigan nito, ay humingi ng pera sa ama nito. Kinwestiyon ni Jim ang hiling ng kanyang anak, dahil dati ay napagkasundoan nilang maghapunan ng magkasama, dahil ilang panahon na rin nilang hindi ito nagagawa dahil sa paghihiwalay ng mga magulang. Medyo kilala ni Jim ang kanyang anak, at nagtanong kung talagang manunood ba ito ng sine kasama ang kaibigan nito o ang batang si Billy. Sinabi ni Kelly na kasama lang nito ang kaibigan nito, ngunit bastos na sinabi ng sheriff na ayaw niyang makita itong nakikipag-ugnayan kay Billy, dahil ipinakita niya na isa siyang binata na hindi naghahangad ng magandang kinabukasan, at ang kanyang record ng maliliit na krimen na walang parusa ay lalong lumalala. Hindi nagtitiwala si Jim kay Kelly at naiinis siya rito. Naaalala niya kung paano niya tinatrito ang kanyang ina noong bata pa ito. Dahil sa inis, lumabas siya ng kwarto at sinabing lilipat na siya mula sa lungsod kung saan ito nagtatrabaho at iiwan na lamang ito. Kalaunan, pumunta si Jim sa ospital para kausapin si Dakota, na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin sa kanyang naranasan noong nakaraang araw. Sa tulong ng nurse, tinurukan ni Dr. Bob ng pampakalma ang babae, kaya nakatulog ito. Pumasok agad si Jim sa silid, at matapos makita ang nag-aalalang kalagayan ng dalaga, kinausap niya ito. Nang tanungin tungkol sa kanyang nalalaman, sinabi ni Greg na nakita lamang niya ang dalaga na tumatakbo ng desperado at sinabing tumatakas ito mula sa isang nakakatakot na bagay, malamang ay ang Bigfoot. Napansin ni Jim na ang lalaki ay bumabalik sa alkoholismo at hindi pinaniwalaan ang pagkakakilala bilang isang salaysay. Gayunpaman, bilang isa sa pinakamahuhusay na pulis at mangangaso na nakadaan sa puwersa, sinabi ni Greg na sa kagubatan ay hindi lamang mga oso ang nakatira, isang bagay na nag-iiwan sa mga hayop na ito ng takot. Kalaunan, pagkatapos suriin ng doktor ang mga pinsala ni Dakota, sinabi niya kay Jim na ang mga naturang sugat ay hindi maaaring ginawa ng mga taong nang-aatake dahil sa anggulo ng mga hiwa, at idinagdag na ang mga oso ay hindi nag-iiwan ng mga marka tulad ng mga nakikita sa dalaga. Isiniwalat ni Bob na ang mga kuko ng oso ay parang pang-ahit na tumutusok,
ngunit ang mga sugat ay tila gawa sa isang bagay na pumupunit sa balat na parang chainsaw. Kinwestiyon ni Jim kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Bob na inilagay niya sa ulat bilang isang pag-atake ng oso, ngunit sinabi niya sa sheriff na, pagkatapos ng mga taon na nagtatrabaho sa ganoong paraan, alam niyang may isang bagay na hindi pa rin malinaw sa kanya, at maging ang mga coroner ay hindi alam kung paano lumitaw ang mga naturang sugat sa mga bangkay na natagpuan sa kagubatan. Naguguluhan, umalis si Jim. Pagkatapos ay tinawag si Bob para tingnan ang isang bagay sa katawan ni Dakota, na ikinagulat niya at ng kanyang nurse. Ilang minuto ang lumipas, pumunta si Jim sa bahay ni Ginang Dayan, ang tagapag-alaga ni Dakota at iba pang mga kabataan. Gayunpaman, ang dalaga ay palaging kinamumuhian sa loob ng kapaligiran ng pamilya, dahil hindi siya kadugo ng babae, na itinuturing lamang na isang bagay upang magdala ng pera sa kanila. Hiniling ni Jim na makita si Zeke, ang pinuno ng lugar na iyon, nais niyang ipaalam dito ang tungkol sa kanyang anak. Sinabi ng babae na ang lalaki ay naaresto at may dalang baril, tinakot ang sheriff, na di nagtagal ay umalis sa lugar, alam na hindi siya maaaring pumasok ng walang pahintulot. Kalaunan, ng gabing iyon, nakita natin sa isang bukas na bukid ang isang drive-in cinema. Matigas ang ulo ni Kelly at sinalubong si Billy, sinuwi ang kanyang ama. Nagpakita ng kanyang kabastusan ang batang lalaki, sinusubukang makakuha ng higit pa sa isang halik mula sa dalaga. Nang pilitin niya itong pumasok sa isang bagay na higit pa, biglang lumitaw ang isang malakas at mabalahibong nilalang. Kinaladkad ng halimaw si Billy palabas ng kotse at pinatay ito. Sa takot, tumakbo palabas si Kelly at sinubukang magtago sa likod ng isa pang sasakyan. Gayunpaman, natuklasan ang silungan, at ang dalaga ay dinakip at kinaladkad sa kadiliman ng kagubatan. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang mga awtoridad sa lugar, at desperadong hinanap ni Jim ang kanyang anak na babae, ngunit natuklasan niyang wala ito roon, tanging ang kanyang kasintahan lamang, na brutal na patay. Sinabi ng coroner na ang mga oso ay nababaliw, umaatake kahit sa mga lugar na may mga taong gumagalaw, ngunit nagsimulang magtanong si Jim kung sila ba talaga ay mga hayop na sanhi ng mga pagkamatay. Bago umalis upang hanapin ang kanyang nawawalang anak na babae, tinanong si Jim ng reporter na si Kendall tungkol sa katotohanan na pupunta sila sa kagubatan upang maghanap ng isang bagay na lilikha ng isang kaakit-akit na salaysay para sa mga krimeng naganap ng walang katulad. Binalaan sila ni Jim na lumayo sa kagubatan, na nagbabala tungkol sa mga natural at hindi kilalang panganib. Samantala, sa isang nakatagong kuweba sa loob ng lungga ng nilalang, ang mga halimaw ay nagsasaya kasama ang mga biktimang kanilang nabihag, at ang batang si Kelly ay dinala sa kung saan nila iniimbak ang pagkain, isang lugar na nagpapasigaw sa mga batang babae sa takot. Mabuti na lang at natagpuan ni Kelly si Beth, na buhay pa, kaya naman may mga halimaw na pansamantalang iniiwan ang ilang babae. Ikinwento ni Beth, sa paraang naghihiyawan at walang pag-asa, na wala nang magagawa at ang kanilang kapalaran ay nakataya na, dahil sa huli ay ginamit sila bilang pagkain ng mga mabalahibong halimaw. Kinabukasan, pagbalik kay Jim, nakita niya si Greg na nasa mabuting kalagayan at matino, ngunit inaangkin pa rin ng lalaki na sigurado siyang may isang nilalang na naninirahan sa kagubatan at nagdudulot ng labis na takot at pagkamatay. Hindi gaanong pinaniniwalaan ni Jim ang katotohanang sinabi ng kanyang kaibigan na si Bigfoot iyon, ngunit, dahil nangangailangan siya ng tulong upang matuklasan kung ano ang nasa likod ng mga brutal na krimen, pinag-isipan niyang muli ang posisyon ni Greg. Sa kagubatan, ang mga reporter mula sa malaking lungsod ay naglakad ng milya-milya papasok upang lumikha ng nilalaman para sa balita. Hindi nagtagal at natagpuan ni Kendall at Mark ang bakas ng paa ng sikat na Bigfoot, isang kakilakilabot na nilalang na naninirahan ng nakatago sa kakahuyan at kabundukan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Kendall na ito ay isang tunay na bakas ng paa at hindi natatakot sa katotohanan na maaaring mayroong isang mapanganib na halimaw sa kagubatan. Nagtanong si Mark kung dapat ba silang bumalik at hilingin sa sheriff na samahan sila, ngunit ayaw ng mamamahayag ng mga abala. Sa sandaling ito, ipinakita niya ang isang sandata, na magsisilbing personal na depensa kung kinakailangan. Sa istasyon ng pulisya, inihanda ng sheriff at ng kanyang mga kasama ang mga armas at pagkatapos ay nagtungo sa Pangangaso sa kagubatan. Bago umalis, natagpuan nila si Zeke sa labas, naghihintay na harapin ang sheriff dahil sa pagbibigay ng alerto tungkol sa kalagayan ni Dakota. Para sa kanya,
Ang pagkakasangkot ni Jim ay kasuklam-suklam, at hiniling niya rito na huwag nang makialam sa mga gawain ng kanyang pamilya. Gayunpaman, sumama siya sa grupo sa kagubatan, dahil kakaunti ang kagamitang militar ng lungsod. Kalaunan, nakita sila sa loob ng kagubatan, naghahanap ng mga pahiwatig na gagabay sa kanila upang makahanap ng isang bagay. Sinundan nila si Zeke, isang mangangaso na may alam sa bahagi ng kagubatan, dahil nakatira na ito sa loob ng parke mula pa noong bata pa at alam kung paano matukoy ang mga posibleng panganib sa hinaharap. Samantala, naghanda si Kendall para sa isang recording. Nagsimula siya sa isang nakakapanabot na boses upang maakit ang manunood, ngunit biglang umalangaw ang isang ungol sa kagubatan, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nang gamitin ni Mark ang kamera upang pagmasdan ang paligid, nakita niya, sa likod ng isang puno, ang isang humanoid at mabalahibong halimaw na nanonood sa kanila. Dahil sa takot, hinailan niya ang kanyang kasamahan para tumakbo ng desperado, habang sumisigaw para sa kanilang buhay. Narinig ng mga opisyal ang mga sigaw at nagpas siyang sumunod sa direksyong iyon, ngunit sinabi ni Zeke na mali ang kanilang tinatahak. Nagtalo sila at nauwi sa paghihiwalay. Sa kasamaang palad, dahil hindi alam ang daan, nahulog si Kendall sa isang hukay na inihanda bilang patibong. Mabuti na lang at hindi siya nahulog sa ilalim, kung saan siya malubhang masusugatan ng mga tulos. Tinulungan siya ni Mark, at patuloy na tumakbo ang dalawa palayo sa halimaw na humahabol sa kanila. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng kubo at masisilungan sa loob. Doon, natagpuan nila ang takas na si Eddie, na sa pag-aakalang mga opisyal ang humahabol sa kanya, ay itinutok ang kanyang sandata. Bigla, sinira ng nilalang ang isang daanan at, sa takot, tumakas ang dalawang mamamahayag. Sa kasamaang palad, ang lugar ay puno ng mga bitag, at natapakan ni Mark ang isang landmine, na siyang ikinamatay niya. Kinuha ni Kendall ang kanyang sandata at pinaputukan ng ilang beses ang halimaw, dahilan para ito ay bumagsak na parang patay. Sa kagubatan, patungo sa isang masukal na kagubatan, narating ni Zeke ang pasukan ng kuweba. Humihip siya ng isang uri ng sipol na may tunog na katulad ng sa mga nilalang, at pagkatapos ay nagtago. Ilang sandali pa, habang ikinalulungkot ni Kendall ang pagkawala ng kanyang kaibigan, isang mabangis na nilalang ang lumitaw at inatake siya. Mabuti na lang at dumating ang mga sheriff sa tamang oras at pinaputok ang kanilang malalaking kalibre ng armas. Sa pag-aakalang sapat na ito, lumingon si Danny at, nang magawa ito, ay sinaksak sa likod, na siyang ikinamatay niya. Mas maraming nilalang ang lumapit at pinilit silang tumakbo ng desperado. Muntik na silang maabutan ng isa sa mga malalaking halimaw, ngunit lumitaw si Zeke at ginulat ito, nagpakawala ng mga tumpak na putok at napatay ang kanyang makahayop na kaaway. Sa kubo, bumalik sila upang dalawin ang kanilang sugatang kaibigan, ngunit, nang makitang wala nang magagawa, tinapos ni Zeke ang pagdurusa ng lalaki at pagkatapos ay sinabing alam niya kung saan ang lungga ng halimaw. Sandaling nag-isip, natakot si Jim, alam niyang kasama ng mga nilalang ang kanyang anak na babae, at ang pinakamasamang bagay ay sumagi sa kanyang isipan, ang pagkawala ni Kelly magpakailanman. Kahit na may nalalapit na panganib, nais ni Jim na iligtas ang kanyang anak na babae, at, dahil alam niyang kailangan nitong ikwento ang kwentong ito sa mundo, nagpa siya si Kendall na sundan siya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit sila sa kuweba at nakarinig ng sigaw ng takot na umalangaw-ngaw sa loob. Sa sandaling ito, nagpa siya si Zeke na magkwento. Noong unang panahon, isinalaysay ng mga sinaunang naninirahan sa rehiyong iyon ang tungkol sa isang liblib na angkan kung saan isang magandang babae ang hinahangaan ng lahat ng kalalakihan ng tribo. Dahil sa kanilang kasamaan, isang makapangyarihang shaman ang sumumpa sa mga lalaking iyon, at hinatulan silang mabuhay ng maraming taon hanggang sa mawala ang kanilang pagkatao at maging mabalahibong mga hayop, marahas at pinangingibabawan ng mababanggas na likas na ugali. Sa paglipas ng panahon, tanging mga isinumpang lalaki na lamang ang natitira, na walang kakayahang magkaanak ng mga babae na kauri nila. Upang hindi mawala, sinimulan ng mga nilalang na patayin ang mga babaeng tao, at gamitin sila bilang mga lalagyan upang magkaanak. Kaya naman hanggang ngayon ay nakatago pa rin silang naninirahan sa rehiyong iyon, hinuhuli nila ang mga babae, nilalamon ang mga lalaking kasama nila, at pinoprotektahan ang kanilang lungga upang mapanatiling buhay ang halimaw na lahi. Mabilis na pumasok si Jim sa kuweba kasama si Kendall, habang si Zeke ay naghanda ng pampasabog sa pasukan at nagtago pagkatapos.
Pagbalik sa ospital, kinausap ng doktor si Dakota, at kinumpirma nila na inabuso siya ng mga nilalang, isang katotohanang paulit-ulit na naulit bago siya nakatakas. Sa loob ng kuweba, ginulat si Jim ng isa sa mga nilalang. Bago siya mapatay, tinulungan niya si Zeke na talunin ito. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ni Kelly sa kuweba, at sinundan ni Jim ang tunog ngunit may nakasalubong siyang bato na nakaharang sa daan. Samantala, sinubukan ng halimaw na hawakan ng maayos si Kelly, na nagpupumiglas laban sa napakalaking lakas ng halimaw. Bago pa man mangyari ang pinakamasama, pinasabog ni Zeke ang bomba, na nagdulot ng pagyanig at pagguho ng lupa sa loob ng kuweba, isang pangyayaring nagtulak sa nilalang na lumayo kay Kelly. Buong tapang na sumulong si Jim kasama si Zeke, na gumamit ng talam upang talunin ang mga kalaban sa unahan. Mabuti na lang at muling nagsama ang mag-ama at kinailangang umalis sa kuweba bago pa bumalik ang iba pang mga nilalang. May isang makitid na daanan, at nagawang makalabas ng dalawang babae bago pa man gumuho ang kuweba at mahuli sina Jim at Zeke sa loob. Mabuti na lang at nakahanap sila ng isa pang butas na magdadala sa kanila pataas sa ibabaw at nagpasyang akitin ang mga natitirang nilalang sa isang matapang na plano upang tapusin sila. Ginamit nila ang ulo ng isa sa mga alpha upang maakit ang mga aberasyon. Gamit ang mga sandatang natitira pa, matapang silang lumaban, pinapatay ang pinakamaraming tao hanggat maaari, ngunit ang mga halimaw ay marami at may taglay na lakas ng 10 tao. Sa kasamaang palad, ang kapalaran ng dalawa ay kamatayan. Mabuti na lang at nagkaroon ng sapat na oras sina Kelly at Kendall para makatakas at makalayo sa ipinagbabawal na lugar ng parke. Sa huli, nakaligtas ang dalawa, at nailigtas ang kanilang mga sarili mula sa mga kalupitan ng mga nilalang.